Sado na ang bakbakan nga po ng Alas Pilipinas kontra sa Egypt mamaya sa FIVB World Championship. Gaganapin po ang laro mamayang alas 5:30 po ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Tatangkain pong bumawi ng Alas matapos nga pong lampasuhin ng Tunisia sa kanila pong unang laro noong Biyernes. Mas mabigat pong kalaban ng Egypt na world number 21 sa ngayon. Nagagaling po lamang din ang koponan sa upset win kontra world number 15 na Iran. Samantala, maaga namang nalaglag ang crowd favorite na Japan sa FIVB World Championship. Nilampaso po sila ng Team Canada 25-20, 25-23 at 25-22. Grabe yung mga taga-Canada mamalo. Jacket! Nanguna po si Sharon Vernon Evans matapos magtala ng 14 puntos para po sa Canada. Para naman sa Japan, ito ang ikatlo nilang first round exit sa 17 World Championship appearances. Abangan nyo pa po ang iba pang mga laro mga kapatid ng FIVB World Championship. Samantala, umakyat po naman ang pwesto ni Pinay tennis star Alex Ayala sa World Rankings. World number 57 na siya ngayon mula sa number 61. Wow! Noong po nagdaang linggo, isang pwesto po na lamang yan mula sa career high niyang world number 56 na naitala po noong buwan ng Hulyo. Ito nga po kasunod ng kanyang quarterfinal exit sa Sao Paulo Open sa Brazil at kampyonato sa Guadalajara Open sa Mexico. Papayagan naman po ng UAAP ang dalawang foreign student athletes mula po sa season 89. Paglilinaw po ni UAAP Executive Director Rebo Sagisag, isa lang ang maaaring maging bahagi ng active roster pero pwedeng maglagay ng isa pang FSA ang mga koponan sa reserve list. Mainam daw po ito sakaling magkaroon ng injury sa mga FSA ng teams para nga manatiling stable at balanse ang kompetisyon. Applicable daw ito sa lahat daw po ng UAAP sports. 7:11 po ang ating tamang oras ngayon. Samantala po naman sa esports, hinirang po na Dota 2 World Champions ang Team Falcons matapos nga po magkampiyon naman sa The International 2025. Kanila pong tinalo sa finals ang Extreme Gaming 3-2. Katunayan po, naghabol pa ang Falcons matapos pong malamangan 1-2. Pero nagawa nilang mabaliktad ang kinalabasan po ng serye. Iniuwi po ng Falcons ang $1.1 million na premyo o higit sa 62.8 million pesos. Grabe! Ganun ba kalaki ang Ganun premyo kalaki. nito? Yes. Ilan silang maghahati-hati doon? 5. Tapos yung iba pang mga kasama nila sa teams. Kasi may managers din yan, may mga ganun eh. Para rin siyang isang basketball team, hindi lang sa kanila. Pinopondohan na po talaga ito. At ganun kalalaki yung premyo dahil ang tindi ng sponsors. Even yung mga dito ginaganap sa Pilipinas. Ayos ba? Gusto mo ba turuan kita niyan? Hindi na ako marunong eh. Huwag ka mag-alala. Dota ito, no? May Dota pa pala. Nakakatuwa naman. May Dota pa. Panahon niya ni Erwin Ocana nang tumataka siya sa nanay niya. Ba talaga naman, ha? Ibang klase ito, no? Oo. Laki, no? Panalo. At least sa magandang paraan. Hindi nila kailangan maging kontraktor. Hindi ka kinakailangan makipagbasagan ng mukha, ha? Naman, oo. Okay, pero siguro ang atin lang din may pustahan ba din diyan? Sa mga, yung pustahan ay siguro sa labas, hindi na dun sa loob. May mga nagpupustahan na nanonood. May mga teams din yan eh. Tama, di ba? No? Oo. Okay, bakit Dota ang tawag? Yun yung mismong name ng game. Tama, di ba? Dota siya. Bakit nga ba Dota? Defense of the Ancients ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin. Tapos may mga characters yan. Pipili ka ng characters mo. Okay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!